Hoot hoot! Shout out mga kalibel! Nandito na naman tayo, naglalakbay na naman si Papa Top sa bansang Sinilangan ng mga Arabo. Alright, kumusta na po kayo mga kalibel? Okay lang ba kayo sa alright? Nakikita nyo ba yung tulay? Yan ang tinatawag na Sabah Corridor. Yung mga dinaanan ng mga sinaunang mandirigma. Joke lang. Bagong gawa lang tong tulay na to eh. Overpass. Pinakamadaling access pa uwi ng accommodation. So on the way home na tayo mga kalibel. Tapos ng bakbakan natin. So kailangan na natin umuwi para makapagpahinga at siyempre makapag ganon. Alright. Kita nyo, medyo busy ang kalsada natin pero walang traffic. Walang ka-traffic mga kalibel dito sa Sabah Corridor. Doha, Qatar, siyempre. Nandito pa rin tayo sa Doha, Qatar. Existing na tayo na malapit na tayo mag-isang dekada dito. Kaso hindi tayo magiging citizens dito eh. Pero okay lang, ganun talaga. Qatar pa more. Kita nyo naman, napakaganda ng kalsada. Walang lubak, walang sira. Kaya kung gusto mong humataw ka lang. Katulad yan, overtake tayo. Mabagal itong nasa unahan natin dahil taxi yun eh. Taxi siya, hindi siya pwedeng humataw, taxi. So overtakean lang natin para hataw tayo ng konti. Takbong 100. Siguro yung takbo niya 80. Ito, takbo natin ngayon 100. Lapad-lapad ng kalsada eh. Ilan lane? 1, 2, 3, 4. 4. Tapos kaliwat kanan mayroon pa yung shoulder lane. Kasya pa yung isang kotse niyan dyan sa gilid. Yan, kulay dilaw na guhit sa kanan. Sa kaliwa, sa kanan kulay puti. May kasya pa yung isang sakyan dyan. Para pag may nasiraan, dyan lang sila. So hindi sila makakaabala sa kalsada. Ito, tulay na naman to. Paakyat tayo. Okay mga kalibel. Yan, itong kulay na ganitong bus para sa mga school yan. Service ng school. Alam nyo ba yung bus dito libre lang para sa mga estudyante. Libre para sa mga estudyante dito sa bansang ito. Walang bayad yan. Tapos hatid sundo pa. Saan ka pa, di ba? Mag-aaral ka na lang, wala kang babayaran, wala kang alalahanin, mag-aaral ka na lang. Sana all. Hindi katulad sa atin, korupsyon. Mga korapang politiko dito, wala, maraming bus para sa mga estudyante, walang bayad. Hatid sundo pa yan, door to door yan. Ganon ka-legit. Pag ganito naman puti na bus, ano naman to, pang private naman yan, alam mo, mga company na mga pabrika, ganon, service siya. O kaya service ng mga construction boy. Yan, mga ganyan. Kulay puti lang. Yan, meron pa dong kulay puti kasi ano ngayon ng construction eh. Construction o kaya service ng mga nurse, service ng mga basta mga private company. Pero pag public, yan, katulad niyan, kulay ano bang kulay niya? Kulay dilaw. Kulay dilaw na may black na may ano, parang orange. Yan ay public service para sa mga estudyante at mga teacher. Yan ang service ng ano nila dito, education. Minsan ginagawang service din ng mga players, mga varsity. Tapos yung mga visitors na mga players, yan yung ginagawa nilang panghatid sundo.
Dito na tayo. Kakanan na tayo rito. Ayan naman, may kulay green saka gray. Passenger naman yan. Yung tinatawag na Carwa. Passenger naman ito siya, passenger. Carwa bus. Yan. Passenger siya. Kung gusto mong sumakay, pero bawal ang ano rito, walang cash dito, walang cash. Babayad siya cash, yung pera mo, wala yon. Bibili ka lang ng parang load na yung card. Isaswipe mo lang tuwing sasakay ka. Maghintay ka lang sa bus terminal, sa mga bus stop. Ihinto yan, kahit di ka pumara, ihinto yan. Tapos sumakay ka, bago ka makapasok sa loob ng bus, hindi ka pagbubuksan yan pag hanggat di mo isuswipe yung card mo. Ganon kalupit ang Qatar, diba? Ang Pilipinas, malayo mangyari yun. Sa mga public lang, sa mga private lang mangyayari yun, pero sa mga public wala. Dito public lang yan. Kita nyo ba kung may mga bako-bako rito? Wala, di ba? Walang bako-bako rito, mga kalibel. Legit na legit ang mga kalsada rito. Maliban na lang doon sa mga rene-renovate or mga under construction pa na kalsada. Pero ito mga highway na, mga ano na rito. Sa atin, sa Pilipinas, pagpunta mo ng expressway, napakakipot ng expressway. Tapos yung expressway lubak-lubak, minsan nga may mga halaman pa na tumutubo, mga damo-damo dyan sa gitna ng expressway. Nakikita nyo ba yun? Yung bitak tinutubuan na ng damo, yung mga lubak-lubak. Pag sakay mo, tanggal yung ano mo, tinggil mo, at saka yung ano mo, bayag mo, tagtag talaga, tag. Ganon katindi sa Pinas. Dito walang ganon, mga kalibel. Tingnan nyo naman, suwabing-suwabe. Yung ano lang, maalon-alon lang, pero yung tagtag na tag. Dito wala yung subukan mo sa Pilipinas. Bumiyahe ka lang ng, umikot ka lang na Manila. Manila pa yan, ha. Ang daming lubak-lubak dyan. Kawawa ang mga sasakyan. Paano kasi inuuna yung korupsyon, hindi inuuna yung mga serbisyo ng gobyerno. Ganun katindi sa atin. Kaya minsan di mo masisisi yung mga OFW. Medyo ano na sila, at home na sila sa ganitong lugar. Mapayapa, walang traffic. Although hindi mo bansa, pero parang okay na lang din kasi peaceful ka eh. Walang away-away. Nagre-respetuhan yung mga tao sa Pilipinas, wala siksikan. Overcrowded na talaga tayo, Pilipino. Tapos yung mga politiko pa, kanya-kanyang kurakot sa pondo ng bayan. May mga project di matapos-tapos, gawa ng puro kurakot eh. Ito ang problema natin sa Pilipinas talaga. Wala tayong magagawa, gano'n ang ugaling Pilipino eh. Ayos na sana si Tatay Digong, kaso hindi naman siya pwedeng manatili, gawa ng may termino. Yung pumalit naman, hindi naman itinuloy yung proyekto niya, wala din. Gano'n kabuang ang mga gobyerno. Politikong pulpul. Dito sa ibang bansa, although minsan may mga ugali din sila na hindi maganda, pero ang proyekto sa pagpapaganda ng bansa nila talaga namang quality na legit pa. Baling nagkakatampuhan sila, pero yung mga proyekto para sa taong bayan, para sa ano nila, sa sakupan nila, binibigay nila quality talaga. Wala kang makita na tumitira dito na dyan sa kalye. Wala ang ganun. Puro di sasakyan, puro building ang bahay. Pinakamahirap na dito, isa lang ang building. Kung
bungalow yung bahay, mahirap na yun dito. 3 sasakyan, yun, mahirap na yun dito. Pero yung mga tulad namin, ng mga OFW, yung mga dayo lang dito, ay upa-upa ka lang, wala ka namang karapatan para bumili ka ng sarili mo dito. Upa-upa lang. Ewan ko kung may batas na ganun, pero hindi kasi wala namang ano uupa ka rito, bibili ka siguro, pero hanggang hindi mo magiging may-ari. Bibilin mo siya, pero yung ano lang, property lang, hindi yung kasama lupa. Itira ka lang dyan hanggat gusto mo, siguro ganun. Pero yung sabihin na magiging sa'yo, malabo layuhan ka maliban lang siguro kung businessman ka dito na malaki yung ano mo rito, business. Pero mapayapa rito. May mga nakakaranas ng ano, pero pailan-ilan lang. Hindi naman maiwasan talaga yan. Walang perfectong ano, kasi nasa tao rin yan minsan nagkakapikunan, kakatampuhan, nag-aaway din. Normal yun pero hindi talamak. Hindi katulad sa sa bansang Pilipinas na hay nako, grabe, nakaw dito, nakaw doon, nakaw ng mga gamit, nakaw ng mga asawa, nakaw ng mga girlfriend. Naku, kaya tingnan nyo nangyari sa California, di ba? Sa sobrang kayamanan nila, wala na silang tiwala sa Panginoon dahil akala nila sila na yung makapangyarihan sa lahat. Hindi nila alam mayroong pang Panginoon na lumikha ng buong mundo. Anong ginawa sa kanila? Di sinampulan sila ngayon. Homeless sila lahat. Anong kalupit? Ang hugupit ng Panginoon. Kaya huwag masyadong malabis, huwag masyadong maging malaki. Yung kayamanan mo, hindi mo naman madadala sa langit yan. Hindi mo madadala sa kapag namatay ka na, di ba? So i-share mo yan. Sila nagpakayaman sila doon. Akala nila sila na yung ano, hanggang hindi na sila kumilala ng Diyos. Hindi na siya kumilala kay Panginoong Jesucristo. Ano nangyari sa kanila? Goodbye. Kaya walang ibang pasalamatan natin kundi ang Panginoon. Pasalamat tayo dahil nandito pa tayo at naway ingatan natin. Lagi tayong humingi ng patawad sa Kanya kung nagkakasala tayo. Dahil tao lang tayo, nagkakasala. Ang Diyos lang ang perfecto sa lahat. Kaya kung nagkasala ka, humingi ka ng tawad, patatawarin ka ng Panginoon. Humiling ka sa Kanya, ibibigay sa iyo na hindi mo malalaman na natanggap mo na pala. Marirealize mo na lang, ay binigay na pala sa akin, hindi ko lang alam. Hingi ka ng hingi, hindi mo alam na binigay na pala sa iyo ng Diyos. Katulad ko, hingi ako, Panginoon, bigyan nyo ng lakas, talino at kakayahan ng aking mga anak. Gabayan nyo sila ilayo sa anong. Nagpapasalamat ako, pinupuri ko ang buong may kapal dahil tinupad niya sa simpleng kahilingan ko. Pumasa, naging board passer ang anak ko, ligtas sila, walang sakit, pamilya ko halos walang sakit lahat. Kaya salamat talaga, Panginoon. Hindi ka talaga nagpapabaya sa iyong mga nilalang, lalong lalo na dun sa mga taong tumatawag ng iyong Panginoon pangalan at humihiling sa iyo at humihingi ng tawad sa iyo. Hindi ka talaga proven and tested talaga. Wala man akong kayamanan, wala man akong pera, basta ang importante may Panginoon ka sa puso mo. Magalit na ang ibang tao sa iyo, pero ang importante tumatawag ka sa Panginoon umaga, hapon, gabi. Tumatawag ka, napaka-importante yan mga kalibet.
Totoo po yan. Kahit anong dinadanas mo sa buhay, humingi ka, manalangin ka, ibibigay yan na hindi mo alam na natatanggap mo na pala. Marirealize mo ba ng huli, ay, nakaraos pala ako. Di ko alam na nakaraos ako, nakasurvive ako. Halimbawa may nangyari na aksidente, naligtas ka, wala ka man lang galos, wala ka man lang pilay. Yun ay ano na sa'yo, ng Diyos. Pag-iingat sa'yo at pag-aalaga sa'yo ng Panginoon. Talagang hindi mo alam. Pero marirealize mo sa dami-dami, halimbawa na aksidente kayo, sa dami-dami na aksidente, iilan lang kayo na sumurvive. Ipagpasalamat mo na yun dahil iningatan ka ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Proven and tested na napakabuti mo. Mayroon mga kahilingan ka na hindi bibigay ng Panginoon dahil alam ng Panginoon yan ay hindi ikakabuti mo. Kaya hintayin mo lang kung ano yung pinagkaloob niya. May hinihiling ka na ibibigay sa iyo agad, may hinihiling ka na hindi ibibigay kayo sa agad. Kasi alam niya na pag ibinigay niya agad sa iyo, ay maaaring mapahamak ka. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Hindi ka pa mayaman ngayon, test ka lang, go ka lang, trabaho ka lang. Kasi hindi ka pa payayamanin kasi alam ng Panginoon pag pinayaman ka niya, baka maya hold upin ka o kaya patayin ka. Siya ang nakakaalam ng lahat, kaya hintayin natin kung anong kagustuhan niya. Basta ang importante, tinatawag natin siya, nagpapasalamat tayo sa kanya, at higit sa lahat ay humihingi tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating pagkakasala dahil tayo ay tao lang na nilalang niya. Sabi nga niya, kung may problema ka, kausapin mo siya dahil makikinig siya. Makikinig siya at ibibigay niya yung kahilingan mo. Huwag ka lang magmadali. Ibibigay niya yan. Ganon tayo kamahal ng Panginoon Jesucristo. Kaya yun lang mga kalibel, ingat tayo, laging magdasal at huwag makalimot sa Panginoon. Mag-ingat lagi at humingi ng gabay at magpasalamat sa mga grasya na ating natatanggap araw-araw. Okay? God bless sa atin lahat. Papa Top signing off. Bye-bye! Alright!